Pagkuway nilagay niya yon sa pinakasulok-sulukan. Napaka-busy na lang siya sa trabaho sa mga sumunod na oras. Sinisigurado niya na hindi niya sasagarin ang sarili sa mga ginagawa dahil nga may sa kalagayan niya. Tumapos lang siya ng konting trabaho pagkuway kinuha niya ang prescription ng OB niya sa kanyang wallet. Maliit na maliit ang pagkakatupi niya dahil ayaw niya may makaalam. Vitamins, fresh milk, fruits, basa ni Lana sa mga nakasulat sa papel. Ang vitamins may tatago niya sa kwarto niya sa bahay. Palagi namang may gatas at prutas sa bahay nila. Sisiguraduhin niya na lang na maraming ganon para hindi siya maubusan kahit anong oras. It's better to wear dresses. Basa ni Lana pa sa bilin ng doktora sa papel. Hindi siya masyadong mahilig sa bestida, ngunit kailangan na niyang mamili. Hindi pa naman maternal dresses ang bibilihin niya, ngunit mga free-flowing dress na hindi hapit sa bewang para hindi mahirapan ang baby niya. Lana? Napapitlag si Lana nang may marinig siyang katok sa pintuan. Come in. Bumukas ang pinto at pumasok si Yu. Automatikong napangiti siya nang makitang nakangiti ito ng maluwag. Tapos mo nang bisitahin si Hart? Yes, nakapagpaalam na rin ako sa kanya. Kailangan ko pa rin kasi magtrabaho. Nanito habang umuupo sa upuan sa tapat ng lamesa niya. I had a great time again. Naalala ko sa kanyang younger sister ko. Hart is so much like Eunice. Tukoy nito sa pangalan ng kapatid. Bahagyang lumungkot ang mata nito na mabanggit ang pangalan ng kapatid ngunit nakubli nito yun kaagad. Nakatitig si Lana dito. Hindi niya maalis ang tingin sa mukha nito. Ito talagang napaglihiyan niya. Pwede namang si Prince o ang daddy niya o si Dylan mismo. Pero ano bang magagawa niya? Lana, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Umiling siya habang nakangiti. Wala lang, I'm just fascinated with your smile. Iba lang siguro ang kasiyahan kapag may anak ka. Napabuntong hininga si Lana, hindi na siya sumagot at nag-enjoy na lang sa bango nito na naaamoy na naman niya dahil malapit lang siya sa isa't isa. Mabuti pa umalis na ako, bigla siyang nalungkot. Aalis ka na kagad? May kailangan akong asikasuhing trabaho, tumayo to. I'll see you tomorrow. Tumayo na rin siya at nagpresentang ihatid ito hanggang sa labas man lang ng foundation. Sabay silang lumabas ng opisina at naglakad palabas. Pasimple ang pagdikit nila na dito dahil ayaw talagang lubayan ng ilong niya, ang amoy nito. So bukas ulit, nakangiting sabi niya nang nasa bungad na sila ng foundation. Tumango ito. I'll bring something. Anong gusto mo? Bakit ako? Dapat si Hart ang tinanong mo. Natanong ko na siya, alam ko na kung anong dadalhin ko para sa kanya bukas. Ikaw, anong gusto mo? Chocolate cake? Agad naman niyang sagot. Salamat Eugene, she tiptoed and kissed him on the cheeks. She reacted on impulse but Eugene does not seem to mind. Okay, you take care, bye. Paalam nito sa kanaglakad papunta sa parking lot. Kumaway pa si Lana at nagpaalam na rin. Naramdaman niyang excited ulit siyang makita ito bukas. Napahawak na naman siya sa kanyang tiyan. Walang kamalay-malay si Eugene na pinaglilihihan niya ito. Iniisip niya kung bakit sa lahat ng tao'y eto pa. Ang naisip naman niya na rason, nagkakilala sila ni Eugene ng mga panahong nagsisimula siguro siyang magbuntis. Kaya ganoon siguro. Tumatak sa kanya na pinaglabas siya nito sa first meeting nila. Ma'am Lana, napalingon sila at nakitang sekretarya niya. Bakit Monica? Bumalik na po kayo sa office niyo ma'am, may naghihintay pong tawag sa linya niyo. Sino daw? Si Sir Dylan po. Napangiwi siya. Tumawag na sa landline si Dylan dahil hindi siya nito makontak sa cellphone niya. Okay, bumalik na siya ng opisina at huminga na muna ng malalim bago iangat ang telepono. Hello? Alana, why are you not answering my calls? Why did you turn off your phone? Bungad kagad ni Dylan na may himig na pag-aalala. I was worried. 3 araw pa lang akong nawawala, ganyan na. May problema ba? Wala, huwag kang paranoid. Saway niya rito. Marami lang akong trabahong kailangan tapusin. Ayoko lang ng abala. Don't work too much, baka mapano ka na naman. Hindi na, nag-iingat na ako. Sige na, magtatrabaho na ako. Mamayang gabi ka na lang tumawag. Sandali lang, bakit ka ba nagmamadali? Ayaw mo ba akong kausap? Kakausap lang natin kahapon ah. Kahapon pa yun, you didn't miss me today? Napakamot sila na ng ulo. Hindi masyado.
Actually, kung hindi lang ito tatawag, hindi niya ito maaalala. Dala rin kaya yun ng pagbubuntis niya? Bakit ka ganyan? Ako lagi kitang gustong makita at makausap. Tapos ikaw hindi masyado. Halos ayaw mo nga akong lubayan bago ako umalis. Parang nagtatampong wika ni Dylan. Napalabi si Lana. Ang daming trabaho, paano pa kita maiisip? Marami rin akong ginagawa dito, pero lagi kitang naiisip. Just focus on your work there para yung milis ka matapos. Huwag mo na akong isipin, okay? Hindi ito sumagot sa kabilang linya. Hello? Wala ka na bang sasabihin? Ibababa ko ng telepono. Napabuntong hininga ito sa kabilang linya. Ang sungit talaga, he murmured. I miss you honey, see you soon. Okay bye. Mabilis ni Lana na paalam at saka binaba ang telepono. Hindi man lang siya nakaramdam ng guilt sa ginawa. Must be part of the pregnancy. Maya-maya ay tumunog ulit ang telepono. Sinagot niya naman yun. Bakit mo naman binaba agad? Bungad ni Dylan sa tonong naiinis. Natawa siya, natuwa pa siyang nainis ito. Ano pang pag-uusapan natin? Sabi mo after 3 days ka patatawag. Natuwa ka pa sa ginawa mo, you sound funny eh. Why did you call again? May hindi pa ako nasasabi. Ano? I love you. Maso yung wika ni Dylan. Of course, she was touched. Ayaw niya lang itong makausap at natutuwa siyang naiinis ito. Pero mahal pa rin niya to. Oh, I love you too. Is that all? Bumuga to ng hangin. Yeah, that's all. Bye. Binaba niya ng phone saka siya nagsimulang pumirma ng mga documents. After an hour, nagdesisyon na siyang umuwi. Dumaan na muna siya ng department store at namili ng mga bestida. Pati flat sandals ay namili rin siya. Wow, you did shopping. Ani Prince pagka-uwi ni Lana ng bahay kinagabihan. Tinulungan siya nito sa mga bitbit niya. Naparami nga atang nabili niya. For a not so happy pregnant woman like her, mukhang excited pa siya sa pagbubuntis niya. Naisip niyang bumili lang ng 5 bestida kanina at 2 flat shoes. Ngunit masyado ata siyang nag-enjoy at dose-dose ng damit at sapatos ang nabili niya. Pagkarating ni Lana ng kwarto niya ay kagad siyang humiga ng higaan. Pakilagay lang dyan yung mga shopping bags. Thanks Prince. Kumain ka na ba ng hapunan? Tumango siya at saka umupo sa higaan. Paabot nga nun, turo niya sa isang shopping bag. Kinuha naman ito yun at binigay sa kanya. Nang buksan niya yun ay nakatingin to. Ang dami mo namang chocolate, pangreregalo mo sa Pasko? Umiling siya. Akin lang to, manghang napatingin sa kanyang kapatid. Sa'yo lang lahat yan? Grabe ka naman. Hindi nga babalik ang cancer mo, magkakadiabetes ka naman. Hindi ko naman to kakainin lahat sa isang upuan lang. Mag-i-stock lang ako para anytime meron akong chocolate kapag nag-crave ako. Pahingi nga, tinapik niyang kamay nito. Ayoko nga, ang damot. Tumayo na to. Isusumbong kita sa boyfriend mo. Alam naman ni Dylan na madamot talaga ako. Labas ka na nga, taboy ni Lana dito. Bakit parang hindi mo sinasama si Trisha dito lately? Busy sa school ang prinsesa ko. Graduating eh, sagot nito. Kay ma'am na lang kita isusumbong, hindi ka namimigay. Sinamangutan niya to. Labas na kasi. Ang sungit mo naman. Natatawang sabi nito bago lumabas ng kwarto niya. Nang mag-isa na lang si Lana, nilabas niyang tinagong vitamins para sa mga buntis. Sa pinakailalim ng mga chocolates, tinago niya yun sa closet niya na disusi. Para kung may maid man na maglilinis ng kwarto niya, hindi yun makita. Pagkuha inayos niya ang mga chocolate bars sa personal ref niya sa kwarto. After that, nagpalit na siya ng damit saka naghanda sa pagtulog. Hindi na niya napansin pang paulit-ulit na pagtawag ni Dylan sa kanyang cellphone hanggang sa makatulog siya. Dahil sa pabago-bagong mood at ahasang pag-ignora ni Lana sa mga tawag ni Dylan, sa nakalipas na 3 linggo, tuluyan na nagkaroon ng tampuhan ng dalawa. Nakakainis naman, singhal ni Lana sa sarili pagkatapos ng pagtatalo nila ni Dylan sa phone. May parte siyang gusto nang sabihin kay Dylan na buntis siya para maintindihan nitong kalagayan niya. Ngunit may parte pa rin na nananaig sa pagbalik na lang nito sa susunod na linggo niya, sasabihin ng totoo. The hormones. I cannot understand myself anymore. Nasapo nila ng mukha at napasubsob sa unan. Mag-isa siya ngayon sa kwarto niya. Buong araw niyang nakulong at hindi pumasok sa foundation. Inabot niyang cellphone saka tumawag kay Eugene. Almost 2 weeks ago nang nakalipas nang kunin nito si Hart mula sa foundation. Eugene? Hey Lana, napatawag ka.
Anito sa kabilang linya. She laid her back on the bed. Are you free today? Wala ka bang masyadong trabaho? Pwedeng lumabas tayo sandali? I kinda felt so down right now. So far, si Eugene lang ang nagko-consider niyang kaibigan at gusto niya rin tong makita. I'm free by the afternoon pero isang oras lang. Kailangan ko kasing puntahan si Hart sa townhouse ng lola niya. Napakunot noo siya. Ha? Hindi mo ba siya inuwi sa bahay mo? Pinagbawalan na muna ako ni attorney. Maraming masyadong bilin ang lola ni Hart na hindi ko pwedeng baliin. Anyway, saan mo gustong magkita? Nag-isip sila na ng pwedeng puntahan. How about Sharendra? Pumayag ito at nagsabi ng oras na pwede to. By that time in that afternoon, nasa Sharendra na sila at tahimik na nakaupo sa isa sa mga benches sa opisina ng open space. She texted Eugene where she exactly. Later on, kasama na niya to. Malungkot ka nga, may problema ba? Tanong nito sa kanya. Sumandal ito at parenteng pinatong ang isang braso sa sandalan sa likod niya. Wala naman, nagkatampuhan lang kami ng boyfriend ko. Sagot ni Lana. And I know it's my fault. Napatango-tango to. You want to share it? She sighed. Umira lang yung mood swings ko. May hindi kasi ako masabi sa kanya. I plan to tell him kapag nakauwi na siya para mas personal sana. Napalabi siya. I felt guilty lang na may tinatago ako sa kanya. Saka, parang wala kasi ako lagi sa mood na kausapin siya. I don't want to hear his voice. Bakit? Nagkibit balikat lang siya. Lana, kung akong boyfriend mo, you're being unfair. Honestly, napatungo si Lana, kasalanan niya bang ganoon ang hormones ng buntis? Kasalanan niya bang ayaw niyang marinig ang boses ng asawa? Ano bang magagawa niya? Kahit anong kontrol niya sa sarili, ganun pa rin naman ang kalalabasan. Are you pregnant? Kasi iisipin kong baka naglilihi ka. Hindi siya sumagot. She does not want to deny her baby but at the same time, she does not want to confirm it to others. Mas gusto niyang si Dylan ang unang makaalam. Okay, let's say you're pregnant at naglilihi ka nga. Hindi lang naman palaging rason kung bakit ayaw mong kausapin ng boyfriend mo ay dahil naglilihi ka. Deep inside you, you're keeping something. At nang pwede mo nang ilabas yon, isisisi mo lahat sa hormones mo. Manghang napalingon sila na dito. Seryosong nakatingin to sa kanya. She sighed and looked away. I just want to live the life I should have. Kung hindi lang ako nagkasakit ng matagal. God gave me the chance to live again, so maybe binibigyan niya ako ng opportunity to experience the things I missed. Ngunit napapikit siya. Dylan came. I can say that medyo magulong buhay ko nang nagkakilala kami. Things got simply complicated. But he's the guy I'll never wish that I never met. He made me love him. Pero naging selfish pa rin ako sa mga bagay na dapat hindi na, she admitted. Nilaro-laro ni Lana sa lagang pintas na bigay ni Dylan. Sabihin nating nasa sitwasyon kami ngayon na dapat seryosohin ko talaga pero ang kapalit naman nun ay ang buhay na gusto ko pa sanang maranasan. She paused and opened her eyes. Nilingon niya ito ulit. Did you get it? He nodded. Lana, naisip mo ba na baka hinayaan ka ng Diyos na mabuhay ulit at hindi para mag-cope up sa mga bagay na hindi mo nagawa noon? Think about it. Maybe God gave you another chance in life because you opt to spend it with Dylan. He wisely said. Sandali siyang napatanga at inintindi ang mga sinabi nito. Maybe God gave you another shot because your life will be a marvel to someone else. Your life is yours but you shall share it with Dylan. What do you think? 1, 2, 3. Realizations. Eugene, napangiti siya. You're a genius. Napangisi to. You just have to view things in a wider perspective. Maisip mo rin siguro sinabi ko, but you're possibly occupied with other things. Napayakap sila na dito. Oh Eugene, tama ngang ikaw ang tinawagan ko. Masayang sabi niya dito. Thank you. Parang naging klaro biglang isipan ni Lana. It all came down to her that maybe yes, she had another chance in life because she's off to be selfless sa halip na makasarili. Binigyan siya ng Diyos ng isa pang pagkakataon sa buhay para itama niyang pagiging makasarili at magsimulang magsikarapisyo sa sarili.
Tinapik-tapik siya nito sa likod. Glad to be of help. Sana nakatulong ako sa'yo. Nasinghot nila ng natural na amoy nito't napangiti na naman siya dahil sa bango nito. Kaya siguro tong pinaglihan niya dahil mabait na tao si Eugene. Huwag lang umiral ang pagkamasungit. Ang bango mo talaga, aniya rito, nilayo siya nito. Seriously, are you pregnant? Tumawa lang si Lana. Salamat Eugene, alam ko nang gagawin ko ngayon. Nakangiti pang saad ni Lana. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.